sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Feeding program at malasakit SOS kits para sa mga estudyante sa Quezon City, sinuportahan ng PPA. Port of Mati Rehabilitation Project, tinalakay ng DOTR, PPA at Mati City LGU. At 24 na port police matagumpay na nagtapos sa Seaport Special Response Course. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Nagbigay ng suporta ang Philippine Ports Authority sa paglulunsad ng feeding program para sa higit 3,000 estudyante sa Quezon City. Layunin ng programa na labanan ang kagutuman sa mga paaralan at suportahan ang nutrisyon ng mga kabataang Pilipino. Nakipagtulungan ng PPA sa Rise Against Hunger Philippines, katuwang din ang Department of Education at lokal na pamahalaan ng Quezon City sa paglulunsad ng feeding program para sa 3,600 na mag-aaral ng Old Balara Elementary School nitong Lunes, October 20, 2025. Layunin ng programa na masugpo ang kagutuman sa mga paaralan at matiyak na sapat ang nutrisyon ng mga batang kalahok upang mapaangat ang kanilang kalusugan at academic performance. Isasagawa ang programa araw-araw sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansyang merienda sa mga estudyante ng paaralan. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor, kabilang si Quezon City 3rd District Congressman Franz Pumaren, DepEd officials, PPA representatives at iba pang stakeholder. Kinatuwan si PPA General Manager Jason Tiago at Human Resource Management Department Manager Victoria Gore. Maraming salamat po at mabuhay po tayo. Na nagatid ng mensahe ng suporta mula sa PPA. Kasabay ng feeding program, namahagi ang PPA ng malasakit SOS kits para sa 3,600 na estudyante. Naglalaman ito ng mga emergency items gaya ng mini flashlight at whistle bilang bahagi ng pagsusulong ng kahandaan sa panahon ng sakuna. Ang naturang inisyatiba ay bahagi ng Corporate Social Responsibility Programs ng PPA na patuloy na nagbibigay suporta hindi lamang sa sektor ng transportasyon at ekonomiya, kundi maging sa edukasyon, kalusugan at kapakanan ng kabataan. Jel Manalo para sa PPA TV. Matapos yanigin ng 2 malakas na lindol ang Davao Oriental, agad nang tumugon ng national government para tiyaking hindi mapuputol ang koneksyon ng transportasyon sa probinsya at mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong residente. Bumisita sa Mati City nitong Martes, October 14, 2025, sina Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at Philippine Ports Authority General Manager Jason Tiago. Kasama nila ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard at lokal na pamahalaan upang suriin at pag-usapan ang mga transport projects sa rehiyon. Kabilang sa tinalakay ang 700 million Mati Airport Project na ipatutupad sa phases upang masiguro ang kaligtasan at kalidad ng operasyon sa panahon ng kalamidad. Bukod sa paliparan, tinalakay din ang posibleng pagpapahusay sa Port of Mati, isang mahalagang pantalan na nagdurugtong sa ekonomiya ng Davao Oriental at kalakalan sa karatig probinsya. Ayon kay GM Santiago, mahalaga ang pantalan sa Davao Oriental hindi lamang sa lokal, ngunit maging sa pambansang ekonomiya at pag-uugnay sa kalapit na isla ng rehiyon. Kaya naman titiyakin ng ahensya na mapapabuti pa ang serbisyo para sa mas maayos na daloy ng kalakal at biyahe ng mga pasahero. Kasunod ng pagpupulong, nagsagawa rin ng relief mission ang DOTR at PPA para sa mga residenteng apektuhan ng lindol. Namahagi ng 130 boxes ng tubig, 150 malasakit pouches na may hygiene kits at tinapay, kasama si PPA Assistant General Manager Elmer Nonatus Cadano. Ayon sa mga opisyal, mananatili ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na rehabilitasyon at mas matibay na transport infrastructure sa rehiyon. Ani Morales para sa PPA TV. Matapos ang isang buwang intensive training,
Opisyal nang nagtapos ang 24 na port police mula sa Seaport Special Response Course, isang makasaysayang programa ng Philippine Ports Authority, katuwang ang Philippine National Police Special Action Force. Tumutok ang pagsasanay sa tactical operations, crisis management, weapons proficiency, at physical conditioning bilang paghahanda ng port police sa mga maritime emergency at law enforcement operations. Sa mensahe ni Assistant General Manager for Operations Attorney Mark John Palomar at Assistant General Manager for Engineering Engineer James Gantalao, labis silang humanga sa husay, disiplina at dedikasyon ng mga nagtapos. Let me also take this opportunity to thank everyone who worked behind the scenes, the training support teams, our logistical staff, and the Port Police Department for making this program a success. Mabuhay ang PPA, Port Police, mabuhay ang PNP-SAP, mabuhay ang Special Reaction Team. Binigyan din nila ang kahalagahan ng patuloy na pagsasanay para sa mas ligtas at mas matatag na mga pantalan. The Seaport Special Response Course embodies the PPA's commitment to capability building and operational excellence. Through this program, you have sharpened your tactical proficiency, strengthened your discipline, and enhanced your readiness to respond to emergencies, law enforcement challenges, and maritime security threats. Sa pagtatapos ng seremonya, ipinagkaloob ang SSRC badge sa bawat graduate. Simbolo ng kanilang kahandaan bilang elite first responders sa seguridad ng mga pantalan. Sa paglulunsad ng Seaport Special Response Course, muling pinagtibay ng PPA ang pangakong bumuo ng isang disiplinado, handa at maaasahang port police force para sa kaligtasan ng ating mga daungan. At sa likod ng tagumpay na ito, asahan na hindi ito ang huling pagkakataon. Ito ay simula pa lamang ng mas matatag, mas ligtas at mas maaasahang serbisyo sa bawat pantalan sa buong bansa. Paul Calayag para sa PPA TV.